Noong January 27, 2025, binulabog ang siyudad ng Naga ng Cebu ng isang kakilakilabot na krimen. Natagpuan ng mga residente ng Puro Kamanggahan, Barangay Lutak ang wala ng buhay ay katawan ng isang ina at dalawa nitong anak bandang alas 10:30 ng umaga. Pagkarating ng mga otoridad sa lugar, kinilala ang biktima na sina Junilyn Jimenez, 30 years old, at dalawa nitong anak na si John Camporedondo, 11 years old, at LJ Camporedondo, 2 years old. Ang tatlo ay nakahandusay sa sahig ng kanilang tahanan na naliligo sa sarili nilang mga dugo at may marka na ginilitan at tinaga ng isang matalim na bagay sa kanilang mga leeg. Huli na ang lahat para mailigtas pa ang buhay ng mag-ina dahil grabe na ang pinsala na natamo nila. Ayon pa sa investigasyon ng mga pulisya, may 3 anak ang ginang pero dahil sa isang pumasok sa paaralan ay nakaligtas ito sa naganap na krimen. Ang nakakalungkot dito, ang tinuturong salarin ay ang kalibin partner ni Junilyn na siya ring ama ng 2 bata na si Carlo Renata Camporedondo, 33 years old. Ating talakayin kung ano pang detalye tungkol sa kaso at kung ano ang kanyang dahilan kung kaya niya nagawa ang karumal-dumal na krimen. Isinilang si Junilyn Jimenez noong 1992 sa probinsya lang din ng Cebu. Doon na siya lumaki kasama ang kanyang ina at mga kapatid sa ibang iba. Simple lang ang pamumuhay ng mag-anak kung saan nag-extra lamang ang kanyang ama sa kung saan ito pwedeng kumita ng pera para pang tustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. At dahil kapos nga sila sa buhay, hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon si Junilyn at ang kanyang mga kapatid na makapagtapos ng pag-aaral. Taong 2010 sa edad na 18, doon naman unang nagtagpo ang landas nila ni Carlo Camporedondo na may edad naman na 19. Si Carlo ay pinanganak noong 1991 sa Kabadbaran, Agusan del Norte at lumipat ito sa Cebu para makipagsapalaran at sumubok ng magandang trabaho. Mabilis na nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa hanggang sa dito magal sila ay nagkaroon agad ng seryosong relasyon. Si Carlo noon ay mukhang masipag naman na binata kaya nagtiwala naman si Junilyn na kahit papano pwede siyang magkaroon ng magandang kinabukasan kasama nito. Kaya sa kabila ng kanilang murang edad, nagdesisyon ng dalawa na magsama sa isang bubong. Kalaunan, kung saan pakalipas lang ng 3 taon, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. Umabot sa 14 years ang pagsasama ng dalawa at nagkaroon ulit ng 2 anak. Upang buhayin ang kanyang pamilya, nagtrabaho si Carlo bilang isang buko vendor sa Pasil at Sawang Calero, Cebu City, kung saan kumikita naman siya ng sapat na pera para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Habang si Junilyn naman ang siyang madalas na naiiwan sa kanilang tahanan para mag-alaga sa mga bata at tumutulong din ito sa pagbili at pag-ayos ng mga buko na kanilang ititinda. Hirap man sa buhay, nagagawa naman nila ang pag-aralin ng kanilang mga anak at nakapagpundar din sila ng isang maliit na tahanan sa Puro Kamanggahan, Barangay Lutak na malapit lang sa tinitirahan ng kaanak ni Junilyn. Ganun pa man, sa kabila ng matagal nilang pagsasama, hindi naging madali ang buhay ni Junilyn kasama si Carlo. Dahil bagaman ito ay nagtatrabaho, puno din ito ng hindi ka nais-nais na bisyo. Ayon sa pamilya ni Junilyn, marami di umano ng mga bagay na pinag-aawayan ng mag-asawa. Halimbawa na lamang sa tuwing umaga daw, sa halip na asikasuhin na lang nito ang kanilang mga anak sa pagpasok sa paaralan, kinakailangan niya pang gumising na maaga para magkarga ng kanilang tinitindang mga buko. Habang si Carlo daw ay kailangan niya pang pagsabihan para lang magsimula itong kumilos. Ang pagiging tamad dito sa loob ng tahanan ay nagresulta para sila ay magsagutan at madalas kung saan minsan dahil walang gusto magpatalo sa dalawa, hindi na sila natutuloy sa pagtitinda ng buko. Ang isang bagay na pinag-aawayan pa nila ay ang paglalaro nito ng Mobile Legends na ilang oras kung saan wala na itong halos nagagawa pagka-uwi niya sa bahay. Naging problema din ng dalawa ang pagiging siloso ni Carlo dahil lagi nito pinaghihinalaan ang kanyang asawa na may ibang lalaki. Kahit hindi naman totoo, bukod pa dun, sa mga nakaraang buwan, naandik din ito sa sugal, lalo na sa scatter, kung saan nagagastos nito noon ng malaking porsyento ng kanilang kinikita para lang subukang manalo na kumita ng pera. Madalas siyang paalalahanan ng kanyang asawa na ihinto na ang bisyo, pero kagaya ng karaniwan, nauuwi lamang iyon sa pag-aaway. Isa pang hindi magandang ginagawa ni Carlo, nalulong din ito sa paggamit ng ilegal na droga na umapekto din ng lubos sa kanyang ugali at isipan. Mula noon, madalas nitong sinasaktan si Junilyn kung saan naririnig pa ng ina nito ang masasakit na salita at pagbabanta ni Carlo sa kanyang anak. May ilang pagkakataon din na nagsusumbong ang 11 years old na anak ng mag-asawa sa kanyang lola na sa tuwing nag-aaway daw ang kanyang mga magulang, madalas na nagbabanta si Carlo na papatayin niya ang mga ito. Kung inyong iisipin sa pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang mister, mas makakabuti na sanang hiwalayan na lamang ito ni Junilyn, kundi kaya ay lumayo na lang ito. Ngayon pa man, hindi rin naman ganun kadali kasi iniisip niya ang pagpapalaki sa mga bata ng mag-isa at wala din silang mapupuntahang lugar.